Okay, narito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At marami pa rin ang nagtatanong sa Pilipinas kung saan tayo, location, dahil gusto magpagawa ng firearms. Wala po tayo sa Pilipinas. Like kung sinasabi na tayo ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range, Kuwait. Yan. At ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito bilang isang nag-umpisa bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Bago ako bumati, gusto ko lang munang basahin ang katanungan, ang problema ni Saisley Kerry Police. Mahirap basahin. Saisley Kinyapolis. Okay. Whatever. Mahirap basahin yung kanyang sabi niya, ano po dapat gawin sa mahigpit na slide pin? Kasi po di kaya iangat ng follower niya ang huling putok. Ibig sabihin, pag nawala ng bala, hindi siya nag-open bolt. Okay, at bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating patuloy na dumaraming subscriber. Malapit na tayong maging 33,000. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger. Pero hindi natin ginagamit yung ating mga beneficiary para gawa ng video para tayo kumita sa YouTube. Wala pa yung ang ginawa ko na lamang para makatulong sa mga gun owner at sa may problema sa baril. At sa mga gustong manood ng aking gusto matuto ng basic gunsmithing, yan nakalagay sa aking disclaimer, para kumita ng pera sa YouTube. At dahil ako ay tumutulong sa 6 na mga estudyante na mga single parent ang magulang, ay yung kinikita ko sa YouTube ay doon ko sa kanila binibigay. Pero hindi pa po sapat yung kinikita natin sa YouTube. Dahil konti pa lang, dumuduko tayo sa sarili natin bulsa. Kaya ako yung nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin. Ayan ang ating GCash number. Shout out kay Alfredo Isidro at doon sa nagpakilalang Ordo Sipay. Nagbigay siya sa ating GCash. Yan ang aking tresurera, yan ang aking anak. At ganoon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait na nag-abot sa atin ng personal na tulong. O hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. At doon sa mga gusto pang tumulong, ayan po. Walang sawa ko kayong pasasalamatan every vlog natin. At yung nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala ka para mapasalamatan naman kita. Ayan. At tayo ay muli nagpapasalamat sa lahat ng mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Dalangin ko tayo ay ligtas sa mga kapahamakan at ingatan natin ang ating mga kalusugan. Bawal tayo magkasakit. Mahirap pala mag-alaga sa atin. Ayan, at pupunta na tayo sa ating topic ngayon. Ang problema niya, hindi ko na mabanggit yung kanyang pangalan. Mahirap basahin. Ay pag huling putok o huling bala ay hindi siya nag-i-slide stop, hindi siya nag-open slide na kagaya nito. Dapat yan pag huling putok ay ganyan. So wala na itong bala at wala na ring magazine. Yan protocol pag tayo mawak ng baril. So wag tayong pag tayo gunsmith, wag tayong pagdidiskinitahan kagad natin yung isang pisa para kikili natin, paluagin natin. Titingnan natin muna kung anong dahilan, bakit ganon. So para natin malaman yan, tanggalin natin yung kanyang slide para malaman natin. Yan. At nang makita natin kung saan siya nagkakaroon ng problema. Okay? So tanggalin natin yung kanyang slide stop. Ayan. Para makuha natin. So ganyan. So ang problema niya, muli nating ilalagay yung kanyang slide stop. Okay, para malaman natin.
So, ang una natin gagawin ay isusukat muna natin yung pin. Isusukat muna natin yung pin kung masikip ba talaga. Ayan o. Kung masikip ba yung pin. Kung talagang masikip yan, at mahirap natin ipasok, at kung may pasok man natin na hipahirapan tayo, o yan ay masikip, ito ang ating ito ang ating paliliitin. So, wag natin kikikilin yan. Kukuha tayo ng saglit lang, hindi ako nakapaganda ng liha. Okay, gugupit tayo ng liha. Okay. Example lang ito ha. Example lang ito. Ito liha. Okay. Gugupit tayo ng ganyan. Ha? So, hindi ko gagamitin yung liha siyempre at dahil ayaw ko naman paluagin ito. Ang gagamitin ko na lamang na pang yung likod para hindi magasgas ito. So, igaganyan natin yung pagkatapos ay ipitin natin na ganyan. Okay? Papakita ko sa inyo ha. Bababa natin ang konting camera para makita yung ating vise. Ayan. Wala tayong cameraman. Sariling sikap na lang yan, ganyan. Ito yung vise natin. Kita na. So, ipit natin ganyan. Sapinan natin para hindi masira. Kasi hindi naman sa ating baril to baka yan. Ipitin natin ganyan. Tapos, hindi ko gagamitin yung talagang liha kasi ayaw kong masira to. Kung talagang sikip. So, gaganyanin natin siya. Yan, ganyan. Paikot na ganyan. At pag ganon, yan. Para pantay ang kanyang, yan o. Wag yung puro pa ganyan ha. Babago-baguhin natin yung angle ng liha natin, ganyan. Ganyan ang pagpapaliit niyan para pantay. Wag yung kikil para malihan natin. Ganyan ang pagbawas niyan. Kung talagang masikip yan ha. Kung talagang masikip yan. So, ngayon, kung maluwag na, halimbawa napaluwag na natin, eksakto na, sinukat na natin ha, trial and error to. Halimbawa, ayos na, yan, ganyan na sa kaluwag. Okay na siya. Isusukat din natin yung kanyang barrel length. Okay, sa barrel length naman. Baka naman dito sa barrel length naman masikip. Kung masikip sa barrel length, ay di barrel length naman yung ating yung ating pagdidiskitahan. Okay? Baka kasi naman doon sa barrel length So, ang gagawin naman natin sa barrel length, wag din tayong gagamit ng tawag dito. Wag din tayong gagamit ng kikil. So, kukuha lang tayo ng isang bilog na materyales. Halimbawa ito. Halimbawa to ay itong ganito. Ibabalot naman natin yung liha dito. Yan. Pero hindi ko rin gagamitin yung tunay na liha, likod ng liha ang gagamitin ko. For illustration lang ito. Ibabalot natin ganyan yung liha. Kasi nga, wala naman tayong Yan. Pagkatapos, ay susuot natin doon sa butas at saka natin siya ngayon babawasan ng pakunti-kunti. Okay? Gaganon-ganonin natin para pumantay lang siya. Ayan, liha lang o ikot-ikutin natin na ganon. Pagtsatsagaan ninyo. Ha? Ang ginamit ko yung likod ng liha kasi ayaw ko namang gasgasin yan. Wala naman sira yan. Okay, yun ang gagawin ninyo. Ganyan-ganyanin ninyo. Matyaga kayo, matyaga. At saka panay ang sukat ninyo, panay ang sukat. Yan ay kung dyan masikip ha. Kung dyan masikip. Kung ayos naman, bakit ninyo lilihan? Baka sabihin naman nyo, sabi ni Gasmith yan daw lilihan. Hindi, susukat ninyo kung talagang masikip yan. Ngayon, pagka yan ay isinukat na ninyong ganyan, okay, naayos na ninyo okay, ayos na sa barrel length, ayos na din dito sa frame niya. Baka naman ang may problema naman ninyo ay itong follower kaya hindi umaangat. Okay, ilalagay ngayon ninyo itong
follower. Ayan o, ilalagay natin yung follower ha. Ilalagay natin yung magazine at titingnan natin kung hawakan natin kung umaangat ba yan. Ayan, kung ito ba ay ganyan o. Ayan. Kung umaangat bang ganyan. Ay kung yan ay hindi umaangat, di ang problema lamang niyan ay follower lamang. Pwede muna ninyong itong unahin na bago kayo magliha-liha, tingnan muna ninyong ganyan. Bakit yan ay ayan o. Ayan ha, kita ninyo, ibinababa ko, tumataas. Ang problema niyan ay itong magazine follower. Ito. Kita ninyo to? Parang hagdan yan o. Ito, may hagdan niya mataas yung kalahati, mababa yan. Mababa ito. So kukuha lamang kayo, ito palagi ko nang tinuturo. Kukuha lang kayo ng long nose at iaangat lang ninyo siya. Hawakan ninyo dito para at iaangat lang ninyo siya ganun. Iangat ninyo siya. Yan o. Itutwist lang ninyo. Naiangat yan. Baka ito lang ang mababa. So, yun lang ang nakikita kong dyan. Bakit hindi umaangat yung inyong so napakasimple lamang ng problema. Wag yung ang may problema pala ay itong ito lang pala may problema. Kikil na tayo ng kikil. Kinikil na natin yung frame. Pinaliit na natin yung pin. Hindi, wag natin gagalawin yung frame. Pag ako'y gumagalaw ng isang part, halimbawa may sikip, kung alin yung mas mura, yun ang gagalawin ko. Ay mahal ang frame, bakit yan ang palalakihin mo? Ang mura naman ito. Pipili kayo. Bakit naman ninyo yan? Ay standard ang barina. Standard naman yung barina na ginamit pambutas dyan. Samantalang ito ang sikip. Ay wag ninyo bakit naman ito ang palakihin ninyo? Ay kamura-mura naman ito. Mas mura ito kaysa frame. So ganun ang gagawin natin. So dapat bago tayo gumalaw ng isang pyesa, sisiguraduhin muna natin kung ito'y sikip talaga. Kasi ang sabi niya ay sikip daw yung pin. Ay patunayan natin sikip. Baka naman hindi naman sikip. Okay? Baka sikip ay yung barrel link. Kung barrel link ang sikip, kung kasya na dito at sikip sa barrel link, di pag ito pa ang pinaliit ninyo, pinakasya ninyo sa barrel link, di luluwag naman ito dito. So step by step ang gagawin natin. Ito muna. Pag napatunayan natin na okay na to, barrel link. Pag okay na doon sa barrel link, pwede rin nating sukatin na nakalagay ito. Kasi baka hindi naka-align yung barrel niya sa barrel link. Baka ang barrel link niya ay maigsi. Ang barrel link niya, so sumasabit yan dito sa kinakailangan yan perfect circle pag nakaganyan. Hindi yung parang may makikita ka na nakahap mo na ganun. So may problema sa barrel link. Maaring yung barrel link mo ay maigsi. Pag maigsi yung barrel link mo, natural, hindi magiging perfect circle yan. Ito, kinakailangan yan. Yung barrel link mo ay eksakto dyan. Magpapalit ka ng barrel link mo. Okay? Magpapalit ka ng barrel link mo kung yan ay hindi naka-perfect circle na ganyan. Kung yan ay nakaganyan, mas mataas yung barrel link mo, magpapalit ka kasi may nabibili naman yan. Ang isang set ay 5 piraso, meron 3 piraso isang set. So yan ang aking mapapayo sa inyo. Ganun ang pag-check ng barrel kung ano may problema. So sana may natutunan kayo at magtanong lang kayo yung mga bago sa aking YouTube channel. Magtanong lang kayo. At please bago kayo mag-comment, panoorin muna ninyo yung videos. Huwag kayong mag-comment na hindi ninyo pinapanood yung videos. Yung iba kasi binabasa yung title tapos magko-comment na panoorin ninyo bago kayo mag-comment para tama yung comment ninyo kasi halata ko na hindi kayo nanonood ng video. Kung may alam kayo, magko-comment kayo,
yung nasabi ko, inulit lang ninyo. So, alam ko hindi ninyo pinanood kasi nasabi ko na bakit pa ninyo sasabihin sa comment. Okay, maraming salamat sa mga panonood ng videos, lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, hanggang sa muli, ang inyong Pinoy Firearms Instructor, mga videos natin hanggang 15 minutes lang. At huwag kayong magsawang magtanong at hindi rin naman ako magsasawang sumagot. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.